Isang magandang araw mga ka-agri, kalakatan of the Philippines. Ngayong araw po i-update ko lang po kayo dito sa ating lakatan dahil po pumasok na po ito ng 5 months ngayong araw. So yan po, welcome sa ating 5 months old na lakatan. At istorya-istorya tayo, gawa tayo kwento-kwento habang nililibot ko po kayo dito sa ating 5 months old na lakatan na talaga mga ka-agri. Napakabilis lang po ng panahon mga ka-agri. Mula nang mag 1 month old ito ay in-update po natin kayo, 2 months, 3 months, 4 months. Ngayon po 5 months old na yung ating lakatan. Ganyan na po siya talaga kataas. Pwede na siyang magkakabunga siguro after 2 months nito eh. Tingnan natin kung ano mangyayari kasi bihira lang yun na pag 7 months ay magbubunga na siya. Karamihan po 8, 9 months, 10 months siya nagbubunga. Pero kung biglaan kasi yung paglaki ng saging ay mabilis na rin po magbunga. Pag early maturing yung puno, early na rin yung fruiting stage. Gaya rin po ng tao pag kahit na batang-bata pa yung katawan pero enough yung pagkain, mabilis rin lumaki yung katawan. Mabilis na rin magiging tawag doon binatat sa dalaga na. So ito na po yun ating tawag doon 5 months old na lakatan. Hindi po lahat-lahat pare-pareho yung tangkad, pare-pareho yung ganda. May mga part po dito na talagang nag-replant po tayo dahil tinamaan ng bunchy top. Pero at least po masaya po tayo, hindi po siya masyadong na-delay ng husto. Kasi po nakapagpunta po ako kanina sa kabilang farm ko. Kasi po may nagtanim rin itong lakatan doon, mga almost 100 puno lang. Ay nakikita ko po kalahati lang yata ng current na average ng height ng saging ko dito mga kalakatan. So dito po ayan, nag-replant po tayo nito. Hindi ko pa sige maintindihan to, hindi po siya bunchy top. Malamang ay may tama yan sa corm pero hindi po siya bunchy top, kaya nag-replace na lang ako dito kagad-agad. At kung makikita po ninyo ditong area po, nag-start na tayo maglagay ulit ng dumi ng kambing. Kulang yan, kunti yan. Dapat at least 2 kilos bawat puno. Yan po. Dahan-dahan na naman natin nilalagyan ulit. Kasi yung mga part dito na wala na namang dumi ng kambing, parang naubos na nila. Hindi naman naubos. Pakita ko po yung unang nangyari dito. Yan po. Ganyan na po. Kunti na lang yung dumi ng kambing. Ano bang kanding? Dito nga parang nawala na, ubos na nag-mix na po sa lupa. Kaya time na naman na maglagay na naman uli ng manure dito. At least 2 kilos per puno. Pag hindi po naubos, lagay ulit. Kasi continuous naman po yung lagay natin nito. Every 2 months pwede tayo maglagay kasi nga marami naman tayong dumi ng kambing doon. Para po mapapanatili natin yung kalusugan ng ating lakatan dito mga ka-agri, by the help po ng tawag dun animal manure. Gaya po nito, replant po ito, pero binigyan ko na ng marami, mga 5 kilos siguro yan, para po makakahabol siya. Kung hindi naman okay lang, kung dyan lang yan okay lang. Yan po, ito mga maliliit yan dito kasi nga po tinamaan yan dito ng sobrang tubig. Nang mag-umpisa po tayo magtanim yan dito, ito replant na rin ito. May tama na rin ng bunchy top yan dati. Akalain naman po yung katabi niya ganyan nakataas. Mga 15 feet na po yung top ng dahon yan. 13 to 15 feet. So ito replant pa lang. We will see kung makakahabol siya. Kung hindi siya makakahabol, okay lang. At least andyan siya. Kasi pag na harvest na yan dyan, at dito sa kabila niya, siya at least may space na naman siya. Pwede siyang lumaki pa. Yun na lang ginagawa natin, at least po walang sayang na space. Kasi napaka needful ng space, kasi next year pag nagtanim po tayo ulit dito, kaya tayo nakukuha ng mga planting materials. Halos lahat na pwedeng matamnan dito ay matatamnan na. Dahil sobra-sobra na itong ating magiging planting suckers sa next na season. Kahit makakuha ka lang ng 5 piraso dito sa 200, 5 piraso, nako, bawat puno libo na po yung 1,000 na may kukuha na tayong dito.
planting materials, mayroon pa naman tayo nakasunod dito sa ilalim. Yan po, mga at least 200 na rin kapuno dyan hanggang dun sa kabila. Pero ano yan more than 1 month pa lang yan, magto 2 months old pa lang yan. So yun mga kakri, mga kalakatan, ditong area na masyadong tinamaan na rin ng sikat ng araw noon, halos isang buwan walang tubig na delay po, at saka tinubigan na naman ng halos isang buwan dahil sa mga nagdaang bagyo, kaya na stunted. Pero ngayon po unti-unti na po silang nakakabawi talaga mga ka-agri. Yun, yung iba dito nakuna na natin kanina ng suckers para po ma-replace dyan sa mga hindi maganda yung tubo. Habang may panahon pa kumukuha tayo ng suckers ito, kinukuha natin kina yung isa dito. Ito rin po nakuha natin dyan at dito rin, pero hindi ko po kayo ini-endorse ng gawin yon pag hindi nyo alam, kasi imbis na makakatulong, pwedeng magkasakit yung puno kailangan ng tawag doon mahabang experience bago ka kumuha niyan para malaman mo ng tama, kuha mo ng tama. Pwede rin mag-trial and error rin po kayo sa mga expert po kasi sa saging. Pag nakalabas yung mga suwi, pwede nang kunin yun as long alam mo yung mga proseso, alam mo yung temperature, alam mo yung magiging resulta, mahabol mo, baka sakaling magkasakit, mahabol mo ng technology, at mabalik mo sa dati, ma-maintain mo yung beauty, yung ganda ng kalusugan ng ating saging. So yun mga kabukid, ka-agri, kalakatan, kasaging, by the age of 6 months po nito, i-update ko na rin po kayo talaga yung monthly update po dito kung ano na magiging itsura nito. Ganyan na po siya kataas, yung mga magaganda, ganyan na po kataas. Alos 15 feet na talaga ito, mga ganito po. Pero hindi pa ganun yan katangkad, kasi po bibiglain pa ito ng tangkad within 2 months from now. Bibiglain din ng tangkad at bibiglain po ng paglaki ng puno na yan. Kasi pag ganitong age na po yung saging, pag enough lang po yung mga minerals and nutrients sa lupa, bibiglain ka nan sa paglaki. Lalo na po maraming organic materials at malinis lang yung puno, ay mabilis lang po talaga pag ganitong age na. Pero syempre matagal na po ito. 5 months na kasi siguro kung nagtanim tayo ng mga pepper, tawag doon, eggplants, mga ganon, kamatis, nako, ilang beses nang nag-harvest. Siguro ngayon patapos na yung harvesting, tapos na. Pero sa saging, ito pa lang yung itsura. Ganun po katagal yung saging, pero kasi ito ay parang tawag doon, parang permanent crop, semi-permanent crop na rin. Kaya pagkatapos na ito ay ma-harvest, may kasunod ng follower, ay hindi ka na magbabalik-balik sa pagtatanim. At least hindi masyadong madugo yung trabaho gaya po ng mga past crop natin. Ito sa ngayon medyo okay na, kahit masakit na yung sinag ng araw, may tawag doon pwede na tayo makapagsilong sa ilalim ng kanyang mga dahon. Siguro kung natingnan niyo yung mga previous video natin dito sa sagingan natin na ito, ang liit pa lang nun, pero ngayon pwede na tayo makapagsilong sa sinag ng araw, o kaya naman ay sa ulan dito sa dahon ng saging natin, mga ka-agri. So yun, by God's grace, baka 2 months, 3 months from now magbubunga na ito. Pasalamat lang tayo sa Lord na maski pa paano ay nabigyan tayo ng time na makapagtanim po nito, kahit na inutang natin itong planting material dito. After harvesting pa magbabayad, at least ay pinayagan tayo makautang. Hindi po kasi galing sa akin itong planting materials, galing po kay Sir Jong. So yan, pag nag-harvest po tayo nito, mga first harvest po nito ay talagang iipunin para po sa pagbabayad ng mga utang bago muna yung mga personal expenses, kaya po ng mga farm inputs po natin na ginamit po dito, lahat laboring. So yun nga po, at least masaya po tayo, hindi po natin makikitang magiging sayang yung ating labor pag ganito na po itsura ng ating sagingan. By the time na makapagbawi na ng gusto po ito, ay talagang yun, magiging source na rin po talaga ng sustainable nating income every year.
pag nagkabunga na ito. Kasi nga, yun nga, dahil sa experience natin dati na nakapagtanim tayo ng hektaryang lakatan nito sa mga rented areas natin noon, nakapagpundar tayo. Yung kaso ng natapos na yung ating terms, naibalik na lahat yon. So balik dito sa ating munting taniman ng punang lakatan dito sa lupain ng aking tatay at saka ng aking mga tiyuhin, kasi common pa itong lupa, common. 11 silang magkakapatid, hindi po muna sinubdivide. Sana nga ipahiram pa rin sa atin itong ang kanilang lupa para matamnan po natin mga kagri pa rin ng iba't ibang klase ng tanim dito. So yun, di na ako magtatagal, hanggang dito na lang po. This is now your update of the 5 months old lakatan dito sa munting taniman ni Sir Agritech, na binibidyo na rin minsan ni Sir Agri Adventures. Thank you for the viewers, silent viewers natin, saka mga sumusunod sa ating mga vlog po dito. Maraming salamat po. Sana po ay na-encourage po kayo sa ating pagbibigay ng mga paunti-unting information po dito sa inyo mga agri. Till then, God bless us all. Nagkulimlim na